Okay, ito pakita ko sa inyo, gagawa tayo ng Japanese round in different ways, no? Sa ibang technique, paano ko to i-splice. So, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo. Okay, tara! Umpisa na natin. Okay, so samahan nyo ako ngayon. Mag-i-splice ako ng Japanese, no? So, marami na akong nagawang Japanese, pero ito, no? So, tingnan nyo paano ko gagawin itong Japanese, no? And gagawin ko, unang sundot ko, tatlo. So again, kagamit lang ako ng ang tinatawag natin na minus, no? Yan. And kukuha ko ng isang strand. Yan yung sinukat ko na to. Ito yung pinaka number one sa strand. And hindi na ako nagmarka ng eye kasi gusto ko lang kalaki yun. Okay, so unang pasok, so one hand lang to ha, one man show, no? Meron lang tagakuha ng medyo, wala talaga tong assist. Okay, so itong ang ginamit kong wire, ito yung mga ordinary wire, no? Panglasing lang, hindi talaga ito yung standard. Ayan. So unang sundot ko, tatlo, no? Then ikalawang sundot, dalawa. So ito yung Japanese, no? So ang sunod kong kukunin papasok, ito dito ako kukuha, no? Hindi ko na i-demo sa inyo, no, kung paano kukunin yung dalawa, but dito sa aking wire na pinapasok, nalalaman ko kung ano yung sunod, no? Yan. Marami na akong video na pinakita kung paano hanapin yung pagkakasunod-sunod ng wire. So, repressing, no? Japanese. And hindi ko pa ito share sa inyo kung paano gawin yung Japanese. Okay, so nakakadalawang pasok na ako. Then, patatlo. Yan. Tawag na iba dito, 3, 2, 1. No? But, ang proseso na to, ito yung Japanese. And marami ako sa inyong pinakitang Japanese, yun yung mga hinahati. Sabihin, pwede to pag gagawa ka ng sling. Pwede rin itong pamamara na to pag gagawa ka ng timbor. Okay, pag may pasok yung tatlo, ididikit ko na yung wire natin, no? So pag ganito kaliit, kahit i-press mo nga lang, no, didikit na siya, no? Pero pwede mo rin papaluin yan. Pakita ko sa inyo papaluin. Didikit din siya, no? Yan. So madali lang padikitin. So pamagitan ng hila, didikit na siya. Okay? So tatlo na yung ating initial, no? So ang gagawin natin dito sa tatlo, diretso na. Pag sundot ng isa, diretso, pasok o ubusin. Okay? Nakikita nyo yung aking susundot. So ito yung tinatawag kong Japanese. Okay. Kukunin ko yung papasok, tapos agad ubusan. Yan. Okay. So then ko na lang ipapapokus yung camera sa sinusundot. Okay. So yun, makikita nyo naman yung susunod na wire, no? Hindi kayo malilito, lagi susunod yan. Okay. So ito, umpisahan ko na yung Japanese way. Walang hugutan ng kung spec ang ginagamit natin. So since hindi naman spec ang ginagamit ko rito, minus lang, wala nang hugutan to, no? Hindi ko nakukunan. Okay? So paano yung sinasabi ko wala hugutan? Yan. Okay? Yan. So iikot ko lang, no? Naiikot ko, tapos babalik talaga kung gano'n yan. Then babalik ko yung aking pangsundot, no? Papasok ko na yung sunod niya. Yan. Okay.
Okay, tapos ikot na naman siya. Yan. Yan. Then, babalik ko lang ulit. Pasok na naman ako. So, nakakailan na siya. 3 pasok na siya, no? Nakaka-3 pasok na siya. Yan. Ganito yung Japanese talaga na sundot, no? Then, ikot ko na naman siya. No? Then, pasok na naman siya. So, nakaka-4 na, no? So, ngayon gawin natin 4 lang. Para hindi masyadong mahaba yung video. And pag ending, no, ang gagawin nyo, huwag yung hugutin dyan yung spike. Doon sa malayo. Para higit siya doon. Okay, next. So, sundutin ko yung kanyang sunod na strand, no? So, yun. Makikita nyo naman yung pagkakasunod ng strand niya. Wala pa nakapasok sa kanya, no? And minsan yan, hihigpit. Yan. Okay? 2 na lang yan, hindi ka na malilito. No? And 2 na lang yung natitira natin. Hihiwalayin ko na lang to. Yan. Okay? So, siyempre, yung nauna, yun yung una natin ipapasok. Okay? Okay, unang pasok niya. Okay. So, same din, no? Same din ang procedure, no? Ikot lang. Then, kaunting bali ng spike. So, walang hugutan to ng spike, no? Then, pasok. So, para maiwasan natin ang kink, no? Pwede mo ibali pa yung spike mo ng paabante. Ipabante, no? Kasi para hindi nagkikink yung ating pinapasok. Yan. Okay? So, pwede mo siyang, kung ito yung pinapasok mo, extend mo ng ganon. Yan. Okay? Then, pwede mo na mahigpitan. Babalik ko. Then, ikot ulit. So, kung mapupunan nyo sa lahat ng ginawa kong splice, kaiba to. Oh. Pag sinundot ko yung pagpapasukan, hindi ko na hinuhugot. Yan. Okay? Gusto mo higpitan? Balik. Then, pasok ulit. So, pantay na siya dun sa una nating pinasok. So, nakita nyo naman, no? Solo yan. So, sabi ko, no, pag magkikink, pwede natin i-abante ng gano'n para hindi kayo mahirapan magdila. Yan. Then, again, hindi natin kukunin dito yung spike. Ikot. No? Okay, nakakadalawa na tayo, no? So, isa na lang yung ipapasok natin na initial, no? Ito pa yung walang pasok. So, madali lang siyang hanapin, guys, no? Yung pagpapasukan niya. Kasi kung mapupunan nyo, no, yung kanyang strand na pagpapasukan, no? Yan, madali siyang i-trace, no? For example, ito, para yan sa kanya, no? So, minsan, malilito kayo, oh, bakit saan ipapasok itong huli? No? Itong huling strand na yan, no? Nawawala na siya ng papasukan. So, hindi siya mawawalan, guys, dahil tag-iisa sila bilang 6, no? 6 na strand. So, yan. Nakikita nyo naman yan. Yan, o. Yan, o. Okay, yun. Yan. Okay. Pagka gusto nyong palakihin, atras lang natin yung ating ginagamit na pantusok. So ngayon, hindi ako gumamit ng spike. Ito lang minus. So i-atras mo lang para lumaki yung buta. So again, pag nahihirapan, ibante, isa.
Yan. Okay? Then, ikot ulit. Yan. So, pasok ulit. Medyo supikit ang konti, no? So, atras natin. Palakihin natin. Ayun. Okay. Then, pasok ulit yung spike. Isa. Then, ikot ulit. Yan. Kaya kayang-kaya mo kahit solo ka. Yan. Then, kung gusto mong itisay, babalik mo. Then, pipigilan mo lang yung pinasok mo. Ikot. Nakalak na siya nun. Yan. Then, pasok. Okay. So, yung tatlo, tapos na yun sila, no? So, hindi natin siya kukunin dyan. Sabi ko nga doon sa una. Okay. Yan. So, tatlo na lang yung ating ipapasok, no? Na strand. So, unahin natin tong inuna natin kanina, no? Ang rules lang dyan, kung alin yung pagpapasukan niya, yun yung nasa left niya. Yan. Yung strand dyan, para sa kanya, no? Yan. Okay? Same way, ganun pa rin ang gagawin natin. Yan. Hanggang maipasok natin yan. Apat na strand. Yan. Yan. Then, ikot ulit. Yan. Okay? Then, ikot ulit. So, pang ano na to? Pang tatlo, apat. Yan. So, papantayin na lang natin siya doon sa isa. Okay. Then, ikot ulit. Then, hugot sa balayo. Okay. So, dalawa na lang ating ipapasok, no? Para makumpleto natin yung ating splice, no? Yan. So, again, saan siya susundutin? Doon sa left niya. Yung iba, nahihirapang magsundot nito, pero ako hindi dahil dyan na yan eh, may butas yan dyan sa umpisa. Okay? Then, ikot. Yan. So, ang downside nitong ganitong splicing, pasikip ng pasikip kasi pinapasok mo na lahat. Yan. So, talagang walang cut yan. So, maraming nang babas. Dapat daw sa gato kasi hindi mahigpit. So, katuwiran ko paano kung kailangan mong gawin yan dun sa malayo ka sa gato. And maraming mga splicing na hindi mo kailangan ng gato. Then, last na ikot. Okay. So, paano pag-iigpitan? Balik mo. Then, pigil. Then, hawak mo. Okay. Sana lang ang ating naiwan. No? And, kitang-kita na, no? Ito na lang yung hindi natin napasok. Okay. Yan. So, dun sa mga hindi satisfied sa procedure, pakita nyo rin yun sa inyo para patuto naman kami. So, pero ito, ngayon ko lang to siner, no? Itong procedure na to. Tawag ko ito Japanese round, no? And syempre natutunan ko to sa hapon. Japanese no? Yan, and I think 1992 nung natutunan ko to, matagal-tagal na rin yun. Yan. Before kasi ginagamit pa. And sabi nga nung iba, sir, hindi nagamit yan kasi kailangan ng
may certificate. Tama naman yun. Ang ano ko lang, kaya sinishare ko sa inyo, in case of emergency lang, meron kayong alam. And gusto ko i-preserve, no, yung ganitong mga skill ng seafarer. Kasi nakita ko wala na halos nagtuturo ng ganito. So, yun na okay, boss. Tulungan nyo na lang. Yan. Okay. So, ngayon ay pasok na natin. Papaluin natin siya. Tingnan natin yung ating workshop parts. Yan. So, sa loob ng sandaling oras, so, ito yung tinatawag na Japanese round. Bakit siya tinawag na Japanese round? Siyempre, bilog. Yan. Kaya siya tinawag na Japanese round. So, counting palo pa yan. Then, puputulan na natin siya. Okay, so salamat sa panonood nyo. Maraming salamat. Okay guys, eto na siya nung naputulan natin. Eto na yung lumabas dun sa ating in-splice, no? So, sinorten ko na lang para hindi masyadong mahaba ang video. Okay, salamat again sa panonood nyo.